yung mga along the way. Sino ba ang mga along the way? Kaya bago magsipag-uwian, kasi ang bala ko sa dinner natin, yung ikon and then yung isang ba, isa after dinner. Pero in as much na I understand naman the situation, so pagpasensyahan na ninyo yung nakaya ko, ang dami kasi ninyo. So I have to work out for my budget. Kaya yung nakayanan ko lang, kahit konti siguro, basta pampalubag loob lang ba, meron lang matangkap tayo pa paano, di ba? Ang importante, nakita-kita tayo ngayon. Masaya ako dahil nakita ko kayo, yung mga pamangkin ko, mga ako sa tuhod. Yan, kapatid ko. Pero ang istorya niyan talaga, kaya ako nakauwi ng di oras, yung madalian ng baras, talagang sulot siguro ng Diyos na makauwi ako ngayon dahil parang timing ba na si Lynn galing sa London, kauwi lang din, wala pa siyang trabaho, so pwede siyang maglakwatsa pa. So naisama ko rito. And then, yung sulat ni, ang pinakaano niyan, yung June 1st, birthday ni Aida, parang namimiss ko. Kasi, alam ko yung birthday ni Aida, nag-iipon-ipon tayo. Tapos naisip ko yung mga days na nandito kasi Aida, June 1st, sabi ko birthday ngayon ni Aida. Sabi ko sigurado, ang saya-saya nila dati, yung nag-iipon-ipon sila. Tapos June 15, birthday naman ni Manning. Si Manning naman ang birthday. Tapos, etong isang ito, si Delia naman, sumulat sa akin. Kung tinignan ko yung sulat niya, parang kinahit ng manok. Pero, ang contents, napakaganda. Ang husay pa niya mag-English eh. Delia, ang husay ng sulat niya, maganda. Tapos, nakakabagpag ng loob, na-touch talaga ako, yung mga wordings niya. Na nandun sa sulat, sana na i-print out ko para binasa ko sa inyo eh, nakalimutan ko eh. Maganda. Parang nag-touch talaga ako, sabi ko kailangan umuwi na ako kahit matagal na rin hindi kayo baka naka-memory pa. Sabi ko, ano? oh, nasa ano pa? Nasa email. Hindi ko marinig yung sinasabi ko kasi may Ganyan. parang meron ano ba? Okay lang, naririnig ka naman namin. Naririnig ka namin. Tapos, sabi ko, mahirap naman yung kagaya ni Aida, pag uwi ko, iyak lang, iyak ba dahil, alam na nyo, yung nawala, tapos nasa kabao yung sundutahan. Ayoko naman ganun mangyari, pag uwi ko, gusto ko, lahat, na buhay pa, yung nakakasama ko gano'n, nakakausap ko, tapos sama-sama tayo kumakain, nag-i-enjoy, nagtatawanan. Ano hindi iyakan, kundi tawanan. Enjoy tayo. So sabi ko, kailangan umuwi na ako. And then, mabuti naman nga, yan, as I said, broken record na. Ito naman, umuwi. Tama-tama, timing. Wala pa siyang trabaho, sabi niya, Mami, kung uuwi ka ng Pilipinas, kailangan ngayon na, ngayong June kasi, kailangan ko maghanap ng trabaho. Sabi niya gano'n, dito sa Australia. So, 2 weeks kami dito. And then, balak namin pumunta ng Palawan. Ay, hindi pa rin siya nakapunta ng Palawan. Hindi pa rin ako nakapunta. So, gano'n, Lamyada. Pinuntahan namin ng Talba, yung bahay namin kasi maliit pa ito. Wala pa siyang memory nun sa bahay ko. Kaya hinanap namin. Ibang-iba na yung bahay namin eh. Ibang-iba na yung Talba. Yung Metro Montana, subdivision. Dati first class yun. Ngayon, ewan ko, third class na lang. Pangit na eh. Pero at least na may naalala ko siya kasi pumatok kami dun sa bahay. Iba na ang may-ari, pero pumatok kami. Sabi ko, pwede mo bang makapasok? Kami ho ang dating may-ari. Sabi ko, naalala naman niya, nakilala niya ako. Oo, sabi niya gano'n.
wala pa siya ring memory sa Baguio. Wala siya may collection, kaya dinala ko rin sa Baguio. Ayun. Sama si Grace at saka si Jan. Si Janta. Ayun. Magkakasama kami at saka si Aming. Ayun. Magkasama kami doon. Pero ang ang nakuha ko naman doon, flu. Inubo ako at saka No, that's sumakit fine. yung kasi. Yung biyahe ba, nahirapan ako masyado. Sumakit pati puwet ko. Kauupo sa, ang layo eh. Ang biyahe namin. Silang 4 hours Sila eh. din eh. Kasi, Dumating umalis sila kami. Baguio, 10 ata. Umalis kami Mga na. siguro kayo ng biyahe. Anong oras tayo umalis? 2:30. 2:30 kami umalis. Dumating kami dun, 11 na eh. Sabi kayo may biyahe para po tricycle lang kalaban nyo sa umaga. Kasi traffic. Mga ano sa mga